So yun mga ma'am sir, nandito tayo ngayon sa Hong Kong International Airport. And for today's vlog, lilipad tayo papunta ng United States of America. Specifically sa New York ngayong taon, like 2025. Wala siya sa bingo card ko na makakapag USA tayo. From manifesting to reality ang atake. So yun mga ma'am sir, it's official, hindi na tayo sa US. Yan, magpasa tayo ng immigration kaya okay na. Pwede na ako magpakasaya at mag-vlog ngayon. Pwede na mag-check-in. Ngayon tayong room. Makapagpahinga na. Right, so this is our room. It's a corner room, guys. Like, this is the best. This is the view. Oh my God. So yun mga ma'am sir, nandito tayo ngayon sa Hong Kong International Airport. And for today's vlog, lilipad tayo papunta ng United States of America. So pupunta nga tayo ng US, specifically sa New York. First time natin doon. Sobrang excited ako. Kung gusto nyo akong samahan sa ating New York adventure mga ma'am sir, dyan lang kayo, watch lang kayo, let's go. Let's do this. So yun mga ma'am sir, dito nga tayo ulit no, sa Hong Kong International Airport. Hindi na ako nakapag-vlog before going through this immigration, sa pag-check-in kasi hassle. So nag-vlog na lang ako ngayon, kakain na tayo. This is my first, super late dinner na to mga ma'am sir. So yun, dahil nga late yung flight natin, kaya ayan, ngayon lang tayo talaga kumain. Dito ako bumili ng food sa, Moon Thai Express. Yan, dito na yun sa may departures hall. It's December 6, 2025. And we are flying to New York. It's the first time sa US. So, I never imagined na makakapag-US tayo like this year. This is not part of my 2025 bingo card. Pero ito, papunta tayo ng US today, mga ma'am sir. Tsaka na ako magiging super saya kapag nakalagpas na ako mamaya sa immigration doon sa US. Hanggang di tayo nakakalagpas doon, okay pa, ano pa tayo, chill lang tayo, dapat nonchalant pa, gano'n. Tsaka na kapag nakaapak na talaga tayo, nakalagpas na tayo doon sa imig, doon na ako talaga magsasaya at magbubunyi. So yun, kain muna ako. Bumili lang ako nito, yung roasted chicken nila na may soup. Tapos yan, 98 Hong Kong dollars lahat-lahat. So yan, since madaling araw, no, wala masyadong tao, ayan, nakapag-ano tayo ngayon. Nakapag-vlog tayo dito. And fit check, this is what I'm wearing for today. Very comfy lang, ganyan. And punta na tayo sa ating gate. So sa gate 32 lang tayo, which is nandito lang, sobrang lapit. Hindi na tayo kailangan mag-train papunta doon, kaya let's go. Tama na ng kaartihan na to. Tara na. So yun, yung flight natin is direct flight. So I will be flying with Cathay. So direct siya from Hong Kong to JFK or John F. Kennedy Airport. So tatlo yung airports sa New York. Pero alam ko itong JFK yung parang nag-serve ng pinaka-maraming international flights. 15 to 16 hours yung flight natin from from Hong Kong to New York, kaya medyo matagal. So yun, fun fact lang is, ito yung pinakaunang long haul flight ko ever. Never pa ako nakalabas ng Asia, like, this is the very first time na outside Asia pupuntahan natin, kaya yun, very groundbreaking. Very happy na finally, we got to travel outside of Asia and New York pa, 'di ba? So, ayun, something na nilook forward ng mga, alam mo yun, ng mga tao. And for someone na lumaki or super fan ng ilang mga Western movies and series, 'di ba, na ang setup or yung setting is sa New York. Talaga naman, like Home Alone, tapos Friends, di ba? When Harry Met Sally, pupuntahan natin yung lugar na yon kung saan sila. Kaya really exciting. Hopefully maging okay naman yung flight natin.
maging smooth lang, and at the same time, ayun, makalagpas tayo ng immigration ng walang problema. So, kwento ko rin kung ano nga ba or kung paano nga ba tayo nakapunta or paano tayo nagkaroon ng ganitong opportunity na pumunta ng New York. So, malapit na tayo sa ating destination. Pero may Chaggy na pala rito. Maraming mga bagong mga stores dito. Pero ito bago to. Ngayon nga lang, medyo sarado na, no? Isa talaga tong Hong Kong sa best airports ever. Pero tingnan natin yung sa JFK. Yun nga, nakikita ko lang siya or napapanood ko lang siya before kung gaano siya ka-busy, kung gaano siya ka-chaotic. Pero I think yun talaga yung magic or that's what makes New York. Diba? Yung chaos. Beautiful chaos. Pero ito rin yung pinili kong flight. Medyo alanganin, 3 a.m. Hong Kong time. Kasi gusto ko rin sana na piliting makatulog. Parang, alam mo yun, ma-adjust ko yung body clock ko. Diba? At least, eto, pinagod ko yung sarili ko. So, most likely, tulog tayo buong flight. Pero yun kasi yung weakness ko talaga. Hindi ako nakatulog usually sa mga flight. Kasi parang, ewan ko, hindi ako sanay. Pero kasi before naman, parang saglitan lang yung flight. So ngayon, 15 hours. So wala tayong choice. Kailangan nating matulog. And then yun, ang dating ko ng New York is around 6 a.m. New York time. So by then, hopefully meron tayong enough na rest. And at the same time, ayun, makakapag-start na tayong gumala-gala if ever. So yun guys, waiting na lang tayo ng flight nga natin. Ang boarding time natin is 2:45 a.m. So maaga ako, like before 12, nandito na ako. Kasi usually ganun talaga yung gusto ko, na hindi nagmamadali. Talaga merong allowance talaga, like at least 3 hours before ng flight. Nandito na sa airport. Kasi what if magkaroon ng emergency, like kunwari may nakalimutan ka or something, di ba? And hindi ka rin nagmamadali, hindi ka aligaga. And yun, may free time ka pa. Katulad ko, may free time ba tayong chumika ng ganito dito, di ba? Kaya yun, so I would really suggest, although sobrang luwag, sobrang smooth yung proseso ng immigration dito, ng security checks and all, still, I would advise na agahan nyo pa rin yung pagpunta dito sa HKIA or sa Hong Kong International Airport. Kasi marami ka rin magagawa, marami kayong pwedeng gawin, kainan, tambayan, ayan. Maraming mga photo spot din dito kung gusto nyo, kaya mas okay talaga yon. But anyway, yun, kwento ko lang kasi since nag-aantay pa tayo, medyo matagal-tagal pa, kwento ko lang yung background, bakit nga ba tayo pupunta ng New York. Wow, sorry, hindi pa rin ako paniwala. As in, until now, parang this is like a dream na hindi ko akalain na matutupad. Like, ngayong taon, like 2025, wala siya sa bingo card ko na makakapag-USA tayo ng taon na to. I started this year na really hopeful. Ang daming struggle, especially ng mga unang months. Kung nasusubaybayan nyo yung vlogs natin, nag-resign ako, nag-take ako ng risk na iwan yung trabaho ko dito sa Hong Kong nang wala akong susunod na trabaho. And then, papunta na tayo New York, di ba? Talagang, God is good. Sobrang thank you, Lord. Kasi talagang pinupunta niya tayo. Iba yung plano niya. Sobrang ganda ng plano niya lagi para sa atin. So, may mga struggles, hindi mawawala. But definitely, there is rainbow after the rain. Anyway, tama na yung segue. So, pupunta tayo sa New York for work actually. So, yun nga, may bago akong work dito sa Hong Kong and isa to dun sa umaga perks, 'di ba, na lahat ng mga bago or new joiners doon sa company namin ngayon. Wow, ang sweet ng company namin. So, papapuntahin nila yon lahat sa New York for parang get together lang ng mga new joiners, ng mga bagong salta sa company to get to know what the company and the business is. Parang gano'n. And hopefully, ma-meet ko rin yung CEO namin doon. So, yun talaga yung nililook forward ko. And of course, ma-meet yung iba ko pa mga colleagues, ka-team ko doon na, ayan, yun yung pinaka-exciting. But at the same time, meron tayong mga free days na pwede tayong gumala-gala around New York. So, hindi lang siya about business or work. It's a combination of both. Work-life balance. Ito talaga yung pinag-pray ko before pa. And this is it. I'm really, really excited. I'm really happy. So, I will be staying in New York for 7 days. So, yung 3 days doon is work.
3 days is leisure or papasyal tayo, sasama ko kayo doon kung gusto niyo lang naman. And yung isang araw parang technically kasi parang half day na lang yun kasi nga yun yung paglipad natin pabalik naman ng Hong Kong ulit. I have so many things planned for this trip. Mapagala man yan, kung ano-ano yung mga gagawin natin. Siyempre, bilang first timer tayo doon. So, it will be a bit touristy yung mga mangyayari. And siguro yung mga about work medyo papasadahan ko lang or may mga clips ganun. But more of like yung personal experience or personal travel diary ko. Personal, tama naman yun, di ba? New York travel diary natin, di ba? Dahil first time. So, if ever na magpaplano rin kayo na pumunta ng New York at first time nyo rin, this is something na dapat ninyong panoorin dahil sabay-sabay tayo, mga first timers, pupunta ng New York. Samahan ninyo ako, mga ma'am, sir. New York, concrete jungle where dreams are made of. Oh. Come on. Grabe, dati mga ma'am sir, may na-manifest lang namin ni Love to na parang kapag dumadaan kami dito sa airport, yung mga lumalabas kasi ng mga ganito. Ayan, yung mga lumalabas sa signage, ayan, Hong Kong to New York, tapos minsan nadaanan namin Paris. Ayan, tayo na yung pupunta, di ba? From manifesting to reality ang atake. Wow, nakakilig pa rin. Pero 1 hour pa before the actual boarding, nakapag vlog na rin tayo, ganyan. So, ayun, antay-antay na lang talaga. So yun mga ma'am sir, it's official, hindi na tayo sa US. Yan, magpasa tayo ng immigration kaya okay na. Pwede na ako magpakasaya at mag-vlog ngayon. So nandito tayo ngayon sa Terminal 8 ng JFK. So from here, mag-take na lang ako ng Uber papunta ng Park Terrace Hotel kung saan nga tayo mag-stay. So later papakita ko rin sa inyo kung ano yung ganap doon sa Park Terrace Hotel. So maganda yung location, malapit siya sa Bryant Park. So kung familiar kayo dun sa mga Christmas bazaar, Christmas market, holiday market dito sa Hong Kong tuloy, sa New York, dun yun banda sa Bryant Park. So hindi ko pa alam yung temperature sa labas pero dito pa lang ramdam na yung lamig. Of course it's winter kaya obvious yun. But anyway, natatempa ko mag-Dunkin. May Dunkin dito. For sure magugustuhan to ni Love. Wala kasing Dunkin sa Hong Kong. Ano itong Jimmy John's? But anyway, ayan. Tignan ko na lang or hanap na ako kung saan yung Uber. By the way, din yung baggage claim and yung immigration. Ayan. Tapos, hanapin ko na lang saan yung Uber. Pero alam ko meron naman ng train. Ayan, may air train eh. Ewan ko. May train ba rito? Papunta ng city. Tignan ko na lang kung saan yung pick-up point for Uber. Dito sa JFK. Sana napipin naman siya kasi first time kong gamitin yung Uber. Of course, first time natin dito sa US. So, first time tayo mag-Uber dito. Let's see kung anong mga ganap. So, hopefully, maging smooth naman and all. Kaya, let's go. Wow, halamig. Pero, yeah, we're here. Welcome to New York. Yung mga yellow cab, yellow taxi. So, nagtanong ako dun sa concierge or dun sa info center. Sabi, sa outer lane daw yung pick-up point ng Uber. So, good thing naman kasi marirefund ko, marireimburse ko yung transpo dito kaya okay lang. So, mag-Uber ako. Pero, ayan, medyo malayo rin eh. Tapos, ang mahal, 107 USD. Around 6,000 pesos ang Uber. From JFK hanggang doon sa Park Terrace Hotel. And yeah, pero yun kasi talaga yung bala ko talagang sakyan na. Kasi nga, mas convenient and at the same time, covered naman siya. So,
Di ba? Bakit pa tayo magpapatumpik-tumpik? Nabiro lang. So, yun. Doon daw yan sa may outer lane. So, if ever guys na balak nyo rin siyang gawin, although hindi siya yung pinakamurang gawin dito sa JFK, sa outer lane siya nitong Terminal 8 ng JFK. So, tatawid lang tayo hanggang doon sa pinaka... Nakalagay naman, doon yung mga ride app, specifically Uber. Ito yung pick-up point nila. Then, doon lang tayo lumabas kanina. Tapos, nandito na rin yung mga taxi, ayan. Tapos, ito yung passenger pick-ups ko sakali man na may susundo sa inyo. But anyway, dito tayo. Tawid tayo sa kabilang side. So, ayan. Dito tayo sa G2, pipick upin. Ayan, nakapag-book na rin ako ng Uber. Tingnan lang natin siya. Ayan, makikita nyo kung ano, yung pick-up point. Kaya, madali lang siyang matunton. So yan, papunta na yung Uber natin dito. Hopefully okay naman. Ayun na, ito na ba yun? Hindi pa pala. Pero yan, grabe. Ang lamig. Thank you. Yeah, it's disaster. Yeah, after you lap it, Yeah. you lap it, it's going to be Yeah, happy. it's not moving at all. Yeah, no. Morning. Oh, you have so much content now for the holiday. I know. All right. So Arlette here from Park Terrace Hotel. Gave you my first ever souvenir here in New York. Can you say hi to my vlog? Hello. Hey Arlette, thank you so much. What a great welcome here in New York, here in Park Terrace Hotel. All right. Can I get two? I need to get one for my girlfriend. So, all right, I'm gonna get this one's really nice. Oh no, are these stickers? For Oh, nice people. No, those are oh, supposed to be more flat. also you know. okay. I'll give These you are four. 4. Oh I'll nice. give you four. It's the first time here. I have to be nice to you. You're giving me very nice impression of New York. This is a really nice start for my New York trip. Can't wait to be back. Now you have a friend here. Yep, definitely. I don't have to buy anymore. Alright, I think I got 4. I think that's enough. Thank you so much, Arlette. Nice. And I'll get this city map as well. Sobrang nice nila lahat dito. Sobrang ganda ng first impression. Lahat sila mababait so far. Lahat ng mga na-meet ko dito sa New York, mabait. And sobrang friendly. Ito, may complimentary breakfast tayo. As in, walang M&M. Binigyan lang niya ako ng complimentary card para pumunta rito sa The Branch. Parang ito yung cafe nila dito sa Park Terrace Hotel. Like, I can literally see yung Bryant Park from here. May mga nag-ice skating na doon. Perfect way to start our New York trip, mga ma'am, sir. I was supposed to go sa Liberty Bagels para sa breakfast natin, but free breakfast, di ba? Kasi mag-drop off lang talaga ako ng luggage dito sa hotel before I start to, explore New York. Pero yun nga, kasi 3 p.m. pa yung check-in time. Pero since ka-vibe natin sila rito, hanapan ng paraan. Sana makapag-check-in na tayo ng 1 p.m. And sabi ni Arlette, yung concierge niya kanina, sa reception, she will give me a room na may magandang view. Kaya, yun. Looking forward to that. So for now, let's savor the moment. Diba? Let's enjoy this free breakfast plus the view, the vibe. The vibe is giving New York talaga. Nasa New York ka nga talaga. Malamang. First impression, sobrang ganda. Especially yung mga tao. Like,
So far, everyone was really nice. Kahit yung mga nakakasalubong ko sa elevator, nandito sa hotel, yung Uber ko kanina, lahat sila friendly, nice, and yeah. Okay, finally, we're out and about. So ngayon papalakad na ako papunta na Empire State Building kasi yun nga yung first stop natin. Touristy spot. Yun yung first touristy spot natin dito sa New York. Ayan, malapit lang siya dito. 10 minutes walk lang from Park Terrace. And grabe, sobrang picturesque. Lahat na makikita mo rito. Like, kaya ang sarap pa rin maglakad-lakad kasi ang ganda na makikita mo eh. Like, this is my view right now, mga ma'am, sir. Ayan, we are along, West 40th Street, tapos 5th Avenue to. Ayan, may Nathan's Hotdog on the other side ng street. Ito yung New York Public Library. Tapos dun tayo lalakad kasi dun banda yung Empire State Building. Super cold today. Mga nasa 2 degrees yung weather, 2 degrees Celsius. Ay, grabe. Sobrang pinapaharap ko rin siya before. As in kanina, nung nakita ko yung skyline nung gabi, nung land na kami rito sa JFK, teary-eyed moment talaga, mga ma'am. So, sobra. And, ayun, I can't imagine na finally we're here. Di ba? We're living the dream. As in, di ba? Nakalaan nyo bang makakapag New York tayo this year? Ayan, may mga nagbebenta dito ng mga souvenirs. Sa mga ano lang to, street lang dito. So itong 5th Avenue, sobrang haba nito, mga ma'am, sir. Ayan, dito yung mga sikat na mga brands. May mga stores sila dyan, like Zaks, Macy's, ganyan. Tapos, ayun, dire-diretso lang tayo. Doon yung Empire State. Ayan, by the way, fun fact lang. So, kapag sinabing avenue, yun yung mga mahahabang street or, yung matawag doon, mga mahahabang lakaran or ano rito. Basta, thoroughfares, okay? Pag sinabi namang street, yun yung mga parang east or west. Kapag avenue, yun yung north to south. So, basically, madali lang siya i-navigate kapag kailangan mong malaman kung ano nga ba yung direction mo. Basta kapag avenue, north-south lang yan yung direction nyo. Kapag naman street, yun yung west and east. I mean, yun yung direction na nilalakaran nyo. Nakalimutan ko kunin yung or dalhin yung gloves ko. Yung medyo nakakaano ng lamig sa kamay. Pero kinakaya pa naman natin. Baka mamayang gabi, doon na yung kailangan ng pangmalakasan. And usually kapag ganito, humahangin, doon na yung sobrang ngatal sa lamig. Pero, ayan, gusto ko lang siyang i-enjoy. Di ba? And sana meron lang tayong dalang cup of coffee or what. Kahit di ko inumin, basta pampainit lang ng kamay. Tingnan natin. Panggap lang, di ba? Para feel mo na nasa New York ka. So, makita may mga food truck na rin dito around, or doon lang sa mga corner ng street nila or along the street lang dito sa New York. Just like in the movies, yung mga series na napapanood lang natin before. Ito na yun. We're living those moments. Oh. So yan, alakad pa rin tayo. Ay, no, yung mga pausok-usok na ganyan, di ba? Yan yung mga nakikita lang natin sa mga ganong scenes, di ba? Parang hindi na talaga kinakaya ng kamay yung kamay ko yung lamig. Sobrang lamig. Ayan, ang ganda. Ano na sakto? May nagja-jogging. Ano meron? Go guys! Let's go! May fun run ba? Parang may fun run na ganap eh. Ayun naka sila, Christmas sweater. Di ba? Perfect. Nakakatawa. Alam niyo yung mga scene na may mga lumilipad-lipad pa ng mga kalapati, gano'n. Sobrang nakaka-Ellis. Ewan ko. As a first timer, nakakatawa lang makita. Tignan yung mga ganyan. Like first hand na experience mo to.
Saya. Thank you, Lord. So right now, we're just walking along 5th Avenue. Ang dami mga stores, ang dami mga brands na makikita rito. And at the same time, ang dami ring mga food stalls, mga food trucks. Ayun, pagtawid, ito na yata yung sa Empire State. Whew. Oh my God, we're now here, looking at Empire State Building. The icon, the landmark of New York. Look how massive it is, mga ma'am, sir. Oh my God. Like, for real, we're here. Malakad tayo. Ito yung, I think, hinahanap ko yung lobby eh. Empire State Lobby, kung saan makikita nyo yung parang Art Deco lobby nila. Yun yung gusto ko makita. As far as I know, dun yata dapat siya sa may 5th Avenue na entrance. Pero, let's see. Makita ko kasi ito na yung sa observatory tickets na kiosk nila. Ito yung paakyat. Ayan. Buy tickets and reservations. So yun nga, along 5th Avenue nga yung may yung Art Deco lobby. Kung saan yung iconic na Empire State Building, parang logo or what, parang wall design. So yung gusto kong puntahan. And then after this, sakto, ano siya ba? 10:20 p.m. 10:20 a.m. Ayan, jet lag tayo. Jet lag yarn. Ayan. Around 10:30 p.m. kailangan ko na 10:30 a.m. A.m. parang tayo, JB Domingo. Kailangan ko na pumunta doon sa observatory deck kasi yun yung nabook natin for our Klook Pass na schedule. Sobrang na-overwhelm ako. Ang daming pwede makita. Ang daming mga ganap. Alam mo yun? Ito na yung Art Deco building. Try natin, pumasok. Here it is, guys. Salita ka na. Tada! Oh my God. Ang sarap sa loob kasi ang init. But this is it. Empire State Building of New York. So this is where you can also find yung costumes ng Rockets. So sila yung nagpa-perform. Ayan, dito sa may Radio City. Dito sa New York. Sarap. May heater. But yeah, this is the Art Deco lobby. Again, if you wanted to take a photo nung very iconic spot na to. Dito lang siya sa Empire State Building, Art Deco lobby along 5th Avenue entrance. So yun, I was able to snap some photo. Siyempre, kinapala na natin yung mukha, talagang nagpa-picture na tayo, gano'n. 'Di ba? Minsan lang to, karirin na. Yun talaga eh, kapag solo traveler, walang choice kundi ang mag-picture. Ayan na. Medyo may doubt ako kanina kung tutuloy ko ba tong Empire State Observatory Deck na activity natin today. Kasi kanina sobrang foggy nung papunta ako dito or nung galing from airport papunta rito. Sayang nga, dumaan kami kanina dun sa tunnel. Like may spot doon, nakita mo yung skyline pero sobrang foggy kaya hindi siya kita masyado. Pero yun, nag-clear out ngayon. Sobrang saya. Thank you, Lord. Ang saya. So yan, punta tayo dun sa observatory. Nandito na tayo. Ayan. So kapag may tickets na kayo, dito na kayo diretso. Ayan. Number 1 attraction in the world. Let's go. So yun, since I have the Klook Pass, nag-reserve na lang ako using that Klook Pass. Then, papakita na lang yung voucher, online voucher or itong e-voucher para makapunta dun sa observation deck. Oh, mayroon palang photo spot din dito. Ayan, with the Empire State Building. Replica. Replica talaga. Ayan, on this part.
which is really nice. Look at that. Pero yun, papunta na tayo dun sa observation deck. Eh, magandang spot din to for for photo, di ba? So yun, hanggang 86th floor lang yung kasama doon sa natin, sa ticket natin. Which is okay. Hindi na ako aakit doon sa pinakataas, which is yung 102nd floor. And then right here, makikita nyo, ayan, iba't ibang mga photos. Like for example, this one with Oprah, kasama yung Empire State Building na replica. Dito yung Sesame Street. Alam ko na dito rin si King Kong eh. Later makita natin. And they also have the official merch store dito. And then ito yun, yung kay King Kong. Makikita natin siya later. So there's also a photo spot here if you guys want. I'm not sure though, alam ko baka may bayad din to kapag in-avail nyo yung photo, siguro. But yeah, posting lang kayo dyan, pwede na. So yan, once na nag-picture kayo doon, mayroon ding postcard. I'll try to send this back sa Hong Kong para remembrance din, di ba? Addressing sa amin ni Love. Really nice. So yun, on this floor, kung saan yung may photo spot or may photo booth, dito rin yung restrooms. And then, meron din silang drinking fountain dito, mga ma'am sir, if ever mauhaw kayo, pwede. Another fun fact dito, 13 months lang pala na ginawa itong Empire State Building, mga ma'am sir. Grabe, di ba? By then, wala pa yung technology na ginagamit ngayon. Di ba? Para mag-create ng mga skyscrapers or mag-build ng mga skyscrapers na sobrang tataas. So imagine kung paano nila ito ginawa. Very historic, very iconic. And on this floor, makikita nyo rin, yan. Mga, parang moving diorama. Tama ba yun? Ayan, kung paano siya ginawa before. Galing. Oh, okay. So this is the photo spot. Saan makikita nyo yung, ayan, yung mga nag-construct, mga builders, itong Empire State. So, May 1931 pala siya nag-open sa public. Galing. So, basically, dito yung history, dito yung mga info, kung paano nga ba siya nag-start, ano yung ginawa nila para maging posible siya. Grabe. Nice. So, before you go mismo dun sa observatory, ang dami yun na makikita rito, mga ma'am sir. Ayan, para kayo nasa loob mismo ng elevator. Galing. So ngayon, ito na yung mga offices na dito naka-station sa Empire State Building. And then ito, world's most famous building. Ayan, ito yung mga movies kung saan na-feature yung Empire State Building. Of course, King Kong, the most iconic one. So, nandito tayo ngayon. Ito yung hall kung saan makikita yung mga iba't ibang mga personality na, ayan, meron silang photo dito mismo sa Empire State Building, dito sa observation deck. Ayan, nandito si Drew Barrymore, si Tom Holland. Sino ba? Ay, si Pikachu! Si Pikachu nandito. Official store, ba't parang palabas na to? Ay, hindi, packet na to. Going up? Just only one. Yep. Wow. Thank you. Alright. So, lang natin tong elevator. Medyo nakatakot, ha? Welcome to the world's most famous building, and you get to see it built. Keep your arms and legs inside and keep your eyes open. See those hot rivets flying through the air? Nice catch, Lou! Get those planks out of the way, huh? Okay.
All right, we're coming up to the 80th floor. You're headed to the top of the Empire State Building right here in the heart of New York City. Wow. That was intense. Hello. Hi. Thank you. So may wifi din dito, kaya hindi nyo pa problemahin if ever wala kayong data or what. Pero syempre, mas maganda na may data na kayo before pa kayo pumunta, di ba? But yun, just in case, ayan, naghahanap kayo ng wifi, meron sila dito. And yun, sobrang saya kasi nag-clear out yung sky, mga ma'am sir. So kitang-kita yung skyline ng New York from Empire State Building, kaya sobrang happy lang. And from here, makita nyo anong side ng New York, yung mga iconic na mga spots or landmark makikita from the Empire State Building. Like for example, in Times Square, Central Park, Grand Central, Terminal, yung Statue of Liberty, tapos yung High Line. So hindi lang masyadong kita siguro sa video, pero from here, kita ko na yung Statue of Liberty. And doon sa island na yun, hindi lang masyadong halata ngayon, pero ayan, kita siya from here. Hi, welcome everybody to the lab. Can you enjoy it? Wow, we're here at the 86th floor. Oh, kinikilabutan ako. We're here. Oh no, we're here. I made it na nga, ma'am, sir. Ang lamig. So yun, still a great photo spot para din sa skyline ng New York. Kahit may mga railings, pwede naman ninyo ilabas or i-zoom in na lang or what yung camera ninyo. But it is the iconic Empire State Building view. Ang medyo downside lang is wala yung Empire State Building dun sa magiging view nyo dun sa mga photo. But from here, makikita nyo like for example, ayan, makikita nyo rito yung Chrysler Building, the iconic skyline of New York. Ito, yung Manhattan area. If I'm not mistaken, is that the Brooklyn side ba o yung Jersey side? Hindi rin ako sure. Comment below. So yun, even if it's winter, meron silang mga heater dito sa labas. Kaya, okay pa rin. Kakayanin na mag-sightseeing. Sightseeing. Na tumambay dito sa tuktok ng Empire State Building. Lincoln, down there, they're ice. So kanina medyo wala na ako ng pag-asa na baka hindi na makita or hindi maganda yung magiging view dito sa Empire State Building Observatory. But yeah, thank God, cleared out. I mean, yung sky, nag-clear out siya. And ayan, although medyo foggy pa rin sa ibang part, pero hindi na ako magreklamo. I mean, ireklamo pa ba yung ganitong view na makikita mo rito, di ba? So right before you exit, syempre may budol. So ito yung official store ng Empire State Building. Merong figure, mug. Magkano yung jacket nila? Walang price. Or hindi lang ako, hindi ko lang nakikita. Ito pala, merong 2 for $85. Tapos, $4.99 each. Medyo mahal ah.
Ito pala meron. $14.99. Yung maliit na espresso mug. Shot mug ba yan tawag siya? Shot mug. Ito $19.99 USD naman. Meron silang snow globe dito. Yeah. This one is $19.99 din. Ito $39.99 USD. Ang cute nito. Tapos andun si King Kong. This one is $22.99 USD naman. Ang cute nitong plush na King Kong. Yun ang Empire State Building. $29.99 USD. So sana bumili ng snow globe na maliit na may New York. Parang yun kasi yung plan din namin ni Love. Alam ko napanood namin siya kay Khalil and kay Gabby Garcia sa isa nilang vlog na whenever they go sa isang country, they make sure na meron siya ng little trinket na magpapaalala sa kanila na pumunta sila doon. So, thinking about buying yung maliit na snow globe na yun. Pero feeling ko may mas mura na hindi dito sa Empire State. Pero hindi ko kasi alam, baka maganda yung quality nun. Aray ko, meron talagang ground. Medyo mahal lang kasi, $12.99 USD. Pwede na ba yun? Pero takit din. Nag-ground ako kanina pa. Ano ba ibig sabihin no, kapag laging may spark? Hindi naman pwedeng nagkakagustuhan kami kasi bakal yung hinawakan ko, di ba? Okay, I think I'm gonna get this one. $12.99 USD. Di ba? So yun, tapos na tayo dito sa Empire State. So by the way, pag pala exit na kayo nung sa observatory deck, ito na rin yung Art Deco. I mean, yung kanina pinuntahan natin. Pero ngayon, ang dami ng tao. So buti na lang inagahan natin yung punta kanina. Kaya nakapagpa-picture pa ako and all. Pero, yun. Palabas na tayo ng ESB or Empire State Building. Meron ng mga nakaatambay dito, mga cab, mga taxi. Napanood na rin natin yan sa mga vlogs before pumunta rito na ingat-ingat din sa mga tourist trap or scam dito sa New York. Ayun, much better talaga kung manonood muna kayo or mag-research before you go here para makaiwas sa mga ganong aberya. But yeah, we're done sa Empire State Building. Definitely the most iconic, the most famous building dito sa New York. First stop talaga natin, Empire State Building agad, di ba? Ang saya. But for now, balik na tayo doon sa area natin sa may Bryant Park. Ayan, so this is along 5th Avenue. Doon pa rin yung nilakaran natin kanina. Baya, sobrang surreal nung moment talaga. Like, nung pag-akyat doon, nakita ko yung view ng New York skyline. Goosebumps to the highest level. Sobrang saya. Pero yun, first day pa lang. Actually, ito na. Feel na natin, totoo yung jet lag. Jet lag is real. Hindi ko alam. Dati parang tinatawa-tawanan na, uy, jet lag ako papuntang Cebu. Ngayon ito, totoo na jet lag na tayo mga ma'am, sir. Pero siguro adrenaline na lang to. Kanina medyo antok-antok na ako eh. Pero kasi kanina doon sa plane, yung flight natin from Hong Kong, papunta rito, nakatulog naman ako pero paputol-putol. Alam mo yun, hindi talaga ako sanay matulog na pangmalakasan sa mga flight. Kaya ayun, feeling ko adrenaline na lang to. Tsaka yung excitement kasi nandito pa eh. Diba? Kaya feel na feel pa natin yung paglalakad. Hindi pa natin iniinda. After this, I mean, as soon as makapag-check-in naman na ako, ayan, papahinga na tayo. Ayan, may Dunkin dito. I think, ano yung pizza na yan? May nakikita akong pizza dun sa other side. Tapos bukas pa ito yung adventure natin. Ito yung initin na natin tomorrow, yung Top View bus. Yung hop-on, hop-off. Later, after kong mag-check-in, papahinga lang saglit. Tapos, after that, punta tayo ng Bryant Park kung kakayanin pa.
Pero ang ultimate goal ko talaga dito sa New York later, agad-agad manonood tayo ng Broadway show. So, papakita ko or sabihin ko later kung anong Broadway show yan. Ito pa rin tayo, Fifth Avenue, the famous Fifth Avenue. So, mahaba to mga ma'am. So, since sobrang haba ng avenue na to. Iba rin talaga yung holiday vibe dito mismo sa New York. I mean, someone na lumaki na nanonood ng Home Alone. Pinanood yung Home Alone 2. Ditong-dito yun mga ma'am. So, kaya feel na feel natin ang holiday vibe. Sobrang swerte dahil Christmas season tayo nakapasyal dito kaya extra special siya. So yun, bahala akong kumain muna. Meron ako nakitang malapit na Chick-fil-A dun sa Park Terrace Hotel. I mean, as someone na hindi pa talaga nakakain dun, gusto ko siyang itry for the sake of, di ba? Alam kong hindi siya yung typical na itatry mo, pero ako, yun lang, as a turista tayo talaga. So yeah, ito yung area ng hotel natin. Ito ako ngayon naglalakad. So ito na yung Bryant Park area. Tapos yun lang yung Park Terrace Hotel kung saan tayo nakastay. Doon yung Chick-fil-A na nakita ko sa corner na yun. Pero gusto ko lang makita yung Bryant Park ng umaga. Kasi mamaya, pag nag-check-in na ako, tapos nagpahinga, magtuloy-tuloy yung tulog natin. So hindi ko siya makita ng mga aga-aga. So daanan ko na muna siya kasi maaga pa naman. Mga 12:30 pa lang. Pero technically parang 1 AM na sa Hong Kong or sa Pilipinas. Kaya parang bangag-bangag levels na tayo pero okay lang yan. Tuloy ang laban. First day pa lang, napasabak na tayo sa laban dito sa New York. We'll only be here for a week. Kaya ito try natin na mapasyalan yung iba't ibang mga lugar dito. And yun nga, especially na yung sa isang linggo na yun is 3 days lang yung allotted na full day na kapasyal-pasyal tayo. Kaya we will make the most out of it. Here we are. Ito na yung Bryant Park area. So dito, makita niya merong, I think this is a restaurant na may cover. Tapos ito na, ayan, Bryant Park. Diba? Ang ganda na location. Ngayon lang yung Park Terrace. Tapos, mga hotel din to, yung mga katabi. May Chipotle rin akong nakita. And then, there's this Bryant Park Grill. Ang ganda. Ito na yung Christmas market. Start na pala siya kahit tanghali pa lang. Marami ng mga tao din. And then this is the Bryant Park Grill. Bougie. Dami na rin tao. Dito sa Christmas market nila. And then dito sa Bryant Park, meron din yung ice skating rink. Ang daming tao. Punta natin yung ice skating rink. Tingnan natin kung anong meron. Pero yun, iba-iba eh. May mga accessories, may mga souvenirs, may mga food dito sa Christmas Bazaar or Christmas Market nila dito sa Bryant Park. Tama yung nabasa natin, no? Na mahaba yung mga pila sa mga, like for example, itong The Lodge. Kita niyo yung pila, mga ma'am-sir, ang haba. Ganyan karami. So medyo busy talaga yung Christmas market dito sa Bryant Park. And now mag-start na yung ice skating dito. So this is the Christmas market. Sobrang bango, sobrang daming mga food na pagpipilian. Kaso sobrang haba lang din ng mga pila. Sobrang daming tao. Kaya ayun, parang I don't think
kain tayo rito na maayos. Eh, gusto kong umupo. Ayun, siksikan talaga guys. Ito yung hot chocolate na nakita ko sa isang reel na napanood ko. Yung Real Belgian Hot Cocoa. Ang haba lang ng pila mga ma'am sir. Pero sige, try natin siya later. Siguro. Pero gusto ko talaga kumain ng real food. Wow, real food talaga. I mean yung meal para mabusog tayo. And bago tayo mag-try ng mga, maybe mga food or yung hot chocolate nga dito sa may Christmas market sa Bryant Park. Ang dami rin tao dito sa skating rink nila. Pero ayun, isa to sa pinakasikat din na skating rink dito. Alam ko, mas mura rin to kumpara dun sa skating rink dun sa Rockefeller Center. Hindi ako marunong mag-ice skating kaya Delix kung dito pa ako magkakalat, di ba? So yun, itong Bryant Park, dito siya West 41st Street. Mayroon ding Whole Foods Market over here. Kasi may mga nakatambay dito ng mga bike. Tapos, doon tayo banda. Lalakad. Okay, sobrang busy ng crowd ngayon dito. Sobrang daming tao sa Bryant Park ngayon. Hindi ko lang sure kung kailan nag-start yung Christmas bazaar or market dito. Pero grabe, jam-packed. Ano pa lang guys ha, tanghali pa lang ha. Tanghali pa lang, pero yun, it's a weekend kasi, it's a Saturday. So, feeling ko kaya ang dami ring tao dahil weekend na. And ayun, kaka-start lang yata nitong Christmas bazaar nila. Tapos yung, alam ko yung Christmas tree lighting nung sa Rockefeller Center. Alam ko kaka-start lang din, like after Thanksgiving kasi yun. Okay, we're here sa Chick-fil-A. Ito lang siya sa West 37th Street. Oh, Chick-fil-A. Ayan, init. So sa taas pa lang kainan. Let's go. Let's see if it's really worth trying dito sa US. Sana meron pang seat sa taas, pero buti naman mainit-init na rito, di ba? Ha, ano kaya kainin natin? Siyempre, chicken. Ano pa nga ba, di ba? Okay, so I ordered chicken strips. Tapos meron silang Chick-fil-A sauce. So all in all, para nasa 1665 USD. Pwede na. Let's try the chicken strips. Masarap siya. Itong waffle, potato, ano nila? Potato waffle ba to? Sakto lang yung saltiness niya. Chicken strips. Crispy on the outside and juicy on the inside. Okay, now we're full. Sarap naman yung Chick-fil-A. Okay siya, pero gusto ko talaga kapag may chicken, may kanin eh. Alam mo yun, para kompleto, tapos gravy. Jollibee pala yung gusto. Pero yun, pabalik na ako ng Park Terrace Hotel. 5 minutes walk lang siya from yun, yung Chick-fil-A doon. Parang West 37 ba siya? Kasi ito West 39th Street na to. Ayan, balik lang tayo ulit doon sa may Bryant Park area. May Blue Bottle Coffee pala malapit din sa hotel natin dito sa 40th Street. Ayan, tapat lang ng Bryant Park. So, dito rin yung Bryant Park Hotel. Ayan. Grabe lamig. Pwede na mag-check-in. Wala pang 2 PM pero mayroon tayong room. Thank God. Nakapagpahinga na. Kahit pa paano. Kasi later, manonood na tayo ng ating Broadway show. Really excited about that. Grabe. First day pa lang. Feel ko na yung pagod. Wala tayong matinong tulog. So, tatry natin makatulog muna. Or basta makapag-rest lang kahit pa paano. Kasi ang inisip ko, baka kapag natulog ako, magtuloy-tuloy siya. Hindi ako makapanood ng Broadway show. And at the same time, hindi ko naman re-adjust ulit yung body clock natin. So, yun.
So far, so good. Ang ating naging NYC experience, sobrang nakakatuwa. First impressions, so far, mga na-encounter natin, mga nice people talaga. Like, they would start a conversation with you, ngingitian ka nila, ganyan. Especially dito sa tinitirhan natin na hotel, which is, ayan, yung Park Terrace Hotel. Alright, so this is our room. It's a corner room, guys. Like, this is the best room sa level na to. According to our friend, Arlette and Marlon. Let's see. Oh, no. Yan. Dalawang luggage lang tayo for today's video. And then, let's go check the room. Dito na rin nagtanggal ng sapatos, eh, no? This is the room. Wow. This is so spacious. Really nice. And then... Oh! From here, we can see Bryant Park. Tapos ito yung terrace nila. Diyan tayo nag-breakfast kanina. King size bed. And tapos merong sofa dito. Tapos may table din dito. And may complimentary popcorn. And what is this? Sparkling lemonade. Nice. Okay, and then meron silang kettle corn NYC. Nice. And then there's the TV. And let's see the view. This is the view. Oh my gosh. OMG. Guys, ito ang view natin from the room. Oh, may carousel pala dun. Ayan, oh. Di ba? So, kitang-kita from here yung Bryant Park. And then on the side, ito naman yung view. Ayan. Well, building lang yung kita natin dito, but yeah. Seems nice. And yan nga, corner room to. So, this is the area. So yeah, this is really a nice place to stay at dito sa New York. So, nabook ko siya. Well, technically, hindi naman ako nagbayad ng room na to because kasama siya dun sa naging work trip nga natin dito sa New York. But just so you know, sobrang mahal ng hotel, like in general dito sa New York. Especially this season na Christmas. Because I got this, nung chinek ko parang nasa 50,000 in total for 6 days. Itong room na to. Or 6 nights, itong room na to. And then may tumatawag. Wait lang. So yung tumawag pa talaga si Arlette, yung sa concierge kanina sa reception, just to check ano yung feeling ko na nakita ko yung room. And sabi ko, it is more than perfect. Like, this is the perfect room for me dito sa New York. I'm so happy. First impressions, ini-expect ko na magiging maganda yung stay natin dito sa New York eh. Although may mga nababasa naman tayo mga negative, may mga nababasa tayo na horror stories nila dito sa New York. But for me, so far, I don't wanna jinx it, but yung mga namimit ko talaga ng mga tao dito, sobrang friendly. And I guess, may mga ganun eh, no? Yung nababibe mo agad. I feel like you're a nice person, ganyan-ganyan. Kaya ang dami niyang freebie, ang dami niyang complimentary and all. Tapos kahit yung mga nakakasabay ko yung sa Chick-fil-A kanina, alam mo, may mga small talks din. Kaya sobrang nice. I'm really happy. And I'm really fortunate na, eto nga, nabigyan tayo ng chance to visit and to experience New York. I'm really excited. I'm really looking forward sa mga susunod pa nating araw dito sa New York. Sana samahan niyo pa rin ako sa mga susunod nating NYC vlog dito sa ating channel. Maraming salamat. Maraming salamat mga ma'am sir. This has been JB Domingo. Stay safe, God bless, and adios! New York, concrete jungle where dreams are made of. Oh. Come on.